Before ta magsugod, no, kami ay ang taga Jesus is Lord Church din sa Valencia. O mi aron sa pagpakigduyog sa May Flores na family sa ilahan ng mga kasulanan. So before ta nga ato ang pasalamatan ang Ginoo sa usa ka alawton manindog kang tanan alak sa pag-ampo. Labing gamhanan namo nga Dios. Salamat kaayo ni nga kagabion. Salamat Lord sa opportunity na imong gihapagan ng imong mga kaanakan aron sa pagtapok ng inyong Ginoo nga kagabion o alang sa pagduyog sa kasulanan sa May Flores na family. Lord, karon nga kagabion ang mga nag-i-entrust diha kanimo ang serbisyo sa pangalan ni Jesus nga among Ginoo. Amen. So ato i-acknowledge no kagabion na despite anyong sitwasyon ang Ginoo gihapon ang ato ang puso ug ato ang kalinga. So for those na kabalo ani nga kanta pwede mo duyo, and for those na dili familiar pwede na ninyo paminawon no, and atong i-worship ang Ginoo karon nga kagabion. Ang puso kay ako kalipay ug dalang panan muabot man ang problema walay magkapahimulan walay imong gugma. Ikaw ang puso. Yes, Lord. Ikaw ang puso kay nako. Kalipay ug dalang panan. Muabot man ang problema. Walay magkapahimulan walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit gugma mo muluhod ako sa pilan mo ang pagsimbang kanimo Diyos. Unsa man kalayo ang
ikaw ang puso, kalipay ko. Once again, ikaw ang puso. Ikaw ang puso, anak ko. Kalipay yung dalampanan mo, abot man ang problema. Wala'y makakahimula, wala'y maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, rupa mo para sa tanan. Luluhod ako sa tiilan mo, aron pagsimba kanimo, Diyos. Unsa man kalayo ang langit, rupa mo para sa tanan. Ikaw ang Diyos, ikaw ang gusto, kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gumang mo pa sa tanan. Luluhod ako sa tiilan mo, aron pagsimba kanimo, Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang Diyos, ikaw ang puso, kalipay ko. Diyos, ikaw ang puso, kalipay ko. Padalas namin ang Diyos. Ikaw ang Diyos, ikaw ang puso, kalipay ko. Yes, Lord. I-acknowledge na mo ka ng kagabihion na ikaw ang among puso, ikaw ang among kalipay, ikaw ang among tanan, despite, O God, sa mga pangitabo sa among kinabuhi. Father, we worship you this evening. We glorify you. We thank you for your presence. Even salamat, Lord, padayon ka, makikuban ka na mo all throughout ang iyong funeral service. We just honor you and bless you, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Maayong gabi sa atong kanino, sa pamilya sa Flores, atong mga pagbuyog sa mga pahitabo. Siguro daghay mga pangutanan no, sa mga kasing-kasing na may mga nga naman sa iyo pa man unta na may mga word nga pa yung nga wala din nakapaabot papa na kay gusto na buhaton, no? Kasi sa mga anak. Pero, dalawang tapos ang pulong sa Ginoo, dili sa Isaiah, 55 also, 55 also sa 9. So, basahan sa ako sa English, no? Indeed, my plans are not like your plans, and my deeds are not like your deeds. So, for just as the sky is higher than the earth, so my deeds are superior to your deeds, and my plans are superior to your plans. So, usa sa mga
pwede na itong hatagan o imong pakuhaan o puso na ingon ang pulong sa Ginoo, mas taas mo na akong plano para kang papatuloy. Siguro mo imong tangang, anong sayang man? Anong kanang wala nakapaabot si Papa? But the word of the Lord, ang pulong sa Ginoo, indeed my plans are not like your plans. No? Kita daghan pa kag plano ang mga anak, ang pamilya natin plano kang Papa. Pero ingon ang Ginoo, mas labong pamanggod ang akong plano para sa inyong Papa. Mas ako manggod ang nakahibalo unsay maayo nga plano para sa ilaha. No, so mo nang ano sa akong kasi nga, yes, may mga panahon na magmangay, may mga panahon na maluyahan ka. Because gusto pa na ito makauwan si Papa nga taas-taas pa. I believe sa mga anak, gusto pa nila mahatag ang pinaka-the best. But ingon ang pulong sa Ginoo, mas dako akong plano, mas nakahibalo ko unsay maayo kang Papa. Although na ay mga maayo nga plano ang tibok pamilya, pero ang Ginoo nagingon, my plans are not your plans. It is higher than your plans. So kung plano naging sa Ginoo nga kuhaon si Papa, wala gyud kay mahimo. Kung plano naging sa Ginoo nga i-rest siya, iya naging nang kabubuton, no? So another verse is James chapter 4 verse 14. Ingon dito, how do you know what will happen tomorrow? For your life is like the morning fog. It's here a little while, then it's gone. Ingon diri ang wala gyud kay tao nga nakahibalo unsay pwedeng mahitabo pagkaugma. No, wala man gyud ta nagahom nga si Papa di ay tulog na sa dayon. Ang last lang niya nga ingon daw is ingon siya sa nurse nga magpatakilid lang siya, then gusto na siya matulog. So, even ang ibang pamilya, wala nag-expect na mawala na siya kay natulog naman. No, nindot nga kamatayon kay wala nang struggle, natulog ra gyud. So, mo nang ingon niya nga, bisan kinsa sa tuwa, wala gyud makalibalo unsay mahitabo ug bang adlaw kay atong kinabuhi sama lamang sa usa ka hinyamog diha sa kabuntagon nga karon naa pa unya taud-taud wala na. So ing-ana lang kamubo ang atong kinabuhi. That is why the experience ni Papa ingon gani ko nga wala gid siya nagpaserbisyo og taas-taas sa iyang pamilya. Wala siya naghatag og kana bitaw yung mga ma-burden pang tibok family. But gipili niya nga mag-rest, matulog niya, nindot nga kamatayon. No, niya, makita na ito nga sa iyang pagkamatay. Wala din tibok pamilya. Siya rin yun ang Ginoo. And we really don't know sa ilang mga sabot. Mayon na siyang Lord, di kapoy na siguro ko. No, kung nag-ingon niya nga, wala din ang katalubisan kita. Pag ito nakasal, ugma, buhi pa ba ta? Ato bang plano kay ato siyang ilubong ugma. So, muna nga kung makamatata ugma, makapil pa ta, praise God. Grabe na nga milagro nga buhi pa ta ugmang adlaw. Amen? No? So, ingon diha ang Ecclesiastes 3:11. There is a time for everything, a season for every activity under heaven. So, doon na yung panahon na mamatay ang tao, napoy panahon na ipanganak. So there is season for everything. Kung sa imong ani nga panahon, ang niploret mo aging ani nga season, agian pili. No, kay ang kamatayon dili man gid magsapa. Ang kamatayon dili siya magpahibalo nga umang adlaw mo abot siya. And kita pod nga nakapaminaw ani nga minsay, we should be ready. May imong kang andam. Kay kita usab wala kita nasay ko hangtod ganus ako ang atong mga kinabuhi ani nga kalibutan. It is why importante kaayo nga mahimutang mapasalamaton sa matag adlaw ngano ang iyang kaluoy ug grasya indi pasinati sa atoa. Kay ingon bang Ecclesiastes 3:2, a time to be born and a time to die and a time to plant and a time to harvest. So dunay nagalain-lain nga panahon under heaven. May panahon nga magtanong, napoy panahon nga mag-harvest. May panahon nga naay mataw, napoy panahon nga mamatay. And I believe nahatag ni Papa pinaka-the best niya nga time. No, para sa iyang family, sa iyang loved ones. Ecclesiastes 7:2. It is better to spend your time at funerals than at festivals. For you are going to die and you should think about it while there is still time. So, yun ang pulong sa Ginoo, mas maayo pag-gamit daw nga
mag-attend kag mga ingon-ani nga mga funeral services kaysa mag-attend kag mga party. Kaya nga naman, pagpahinumduman nato ni nga, kada usa sa ato mamatay gyud. So, ingon ang Biblia, it's better to spend your time at funerals. No? Mas maayo pa daw nga mag-appeal ka mo, attend ka ang funeral kaysa mag-appeal ka mga parties. Nga naman, ang funeral would remind us na kitang tanan mamatay din. Our destination is death. And this would remind us na maampingan. No, nato atong mga kinabuhi na makabato sa relasyon diya sa Ginoo. So, John chapter 9 verse 4, as long as it is day, we must do the work of Him who sent me. Night is coming when no one can work. Usa bitaw, dili ta dapat mabot sa punto nga magmahay ta. No, sa mga hinahatag kinabuhi, magmahay ta nga, wala pa na ako nahatag ng labes ka papa, mabawi pa ko. So, sama karon no, sa Meat Flores, mama na lang nabilin. So, ingon pang as long as it is day, as long nga buhi pa ang mga anak, as long nga pamilya ihatag yun niyo ang the best para kang mama. Kaya base mo po ng panahon na magmahay, wala pa na ako nabuti kang mama, wala pa na ako ninahatag. Mula ngayon din, as long as it is day, we must do the work. Samtang adlawan pa, samtang naapakay kakayanan, samtang mahatag pa mo. Ihatag na ko ang best para sa akong mga loved ones. Naganak itong mga experience na kung sa lubong, kung sa haya, ay pa magilak-kilak. Ay pa magmahay-mahay kay Mao, pag yun ako nahatag sa imong gisaan, lugay na kayong gisaan, namatay na lang, wala pag yun naabot ang saan. So kung sa ato pa karon, pag yun naabot ang parcel, lugay kaayo. So yun diha as long as it is day, as long na buhi ka ta, let us also do the work na gusto itong buwan ng Ginoo sa tuwa. Para po sa ako, as long na buhi ka ta, alagari ang Ginoo, ay wala ka na sayog kung sa po'y imong maabot ang pagkaugma. No, dili masayang atong kinabuhi. I am so blessed, although niabot si Papa sa inong ani, but I'm assured in my heart. Kay pila na po kahigayon na amo siya ginabisita, pila po kahigayon na nag-Bible study, nagladto, pila na po kahigayon na dawat siya kang Jesus as His personal Lord and Savior. Although naara siya sa balay, no, pero siyempre gidevote na niya iyang kinabuhi, diha siyang pamilya. E nagtuko nga, na ay pakigsandurot, no, ang usang katao nga nakailan na diya sa Ginoo, although dili kayo visible. Okay, so ingon po ng Galatians 6:9, don't get tired of doing what is good. Don't get discouraged and give up, for we will reap a harvest of blessings at the appropriate time. So para sa mga anak, ayaw gid mo kakapoy o buhat o maayo sa inyong nag-inusara nga inahan. Kumbaga pa, ang wala na human na ihatag ang papa, dito na lang ibuhos ng mama. No? Yung dito dapat nakapuyan. Isan sa ato, no, dito nakapuyan ng mga lagad sa Ginoo, dito nakapuyan ng mag-ampo, dito nakapuyan ng magpasalamat sa kinabuhi nga naata karon. Kaya ang atong kinabuhi isa ra gyud. Kung pwede pa lang maduplicate, dili ta pareha sa iring nga moingon sila nga naipito kang kinabuhi. Ang tao isa ra gyud. Pag mawala na taani, mawala na taani ng kalibutan. That is why, dili ta undang sa paghimo og maayo, ila ginagyud kong kana nga mga maayo nga mga butang makapahatag og dalipay sa Ginoo. Kay labaw sa tanan siyang tagiya sa atong mga kinabuhi. Last na verse ingon diha, Galatians 6:10. Whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to our Christian brothers and sisters. So, ang inyong pag-anhi, ang inyong pag-binar sa mga parente, amigo, dili ni sayang. Ingon dili whenever we have the opportunity, kung napatay opportunity mo, tabang, makisandurot, makicomfort, na naman, ingon diha we should do good to everyone. Mo bitaw na usahay no nga, pag naay mamatay, makita nimo nga mamuli jud ang mga lagyo nga mga family, bisa layo kung makaapas pag mamuli gid nga naman. Basta na ka pamaagi nga di mapakita nato sa pamilya nga naata para mag-comfort sa ilaha. So whenever we have the opportunity sa mga anak, ako pa kayo mag-opportunity nga mahatag no kang mama. Ayun gani ko nga, dapat dili na magsilid problema. Dapat na sila sa panahon na mag-enjoy na lang yung unta.
Nga magunaw na, magpapag-travel umang adlaw. Ana na itong hunang-hunang, dili kayo magunaw na, magpapadulong. Kasi akong buhaton. No? Kung mahimo lang yun na, mabuhat na ito na ito sa ilaka. Now, how do we remember Papa Fidel? Saan na ito pag hinumdong si Papa Fidel? Pagigitagan na kung bini ang iyang pangalan nga Fidel. Okay, letter F. Papa Fidel is faithful as a husband. Maka-testify ang mga anak-anak kung saka faithful sa iyang sa trabaho, so faithful sa iyang everything, no? Ano ba? Bisan sa una makita na ako sila sa tindahan, si Papa narinig sa iyang tindahan. Grabe ka faithful, no? Faithful as a husband. Letter I, inspiration as a father. Tama ba? Alam, ma-inspired mo sa iyang sa iyang pagka-negosyante, yung pagkaamahan. Siguro, I don't know how experience ang nasa mo, isa ba ka, nakapapa nga, wala yung mo nakadungog kung maog na istorya sa iya, habang nahimo siyang inspiration niya, bisa mo sa pamabuhat o sa kaanak, na agihapon siya at napapa nga ma-inspire. Okay? So, from the word Fidel, F is faithful as a husband, I, inspiration as a father. Letter D, diligence as businessman. Nga na ko nakita sa iya kay isa to nga siya sa Upland, nagabisita kami, nasa table dito. Ay manawag na siya sa mga kalabasa, sa mga delivery. No, alam bang, mataganin mo siya trabaho, kaya sa Tagalog masinog, kung lang diligent, siya ka nang masaligan yun, kugihan. Kugihan, although lisod ang iyang paglakaw, pero naana siya trono dito sa ilang balay, may lamisa, na yung mga kalkulito, na yung mga papel. Manawag, busy tayo siya. So, the word na fidelity means stand diligent as a businessman. O, bitaw na nga, nandugay ang ilang ama. No? Murag diha, sila gipadako sa ilang papa, kaga-experience ang ama nga kalenderya, diha sila gibuhi, diha sila gipa-eskwela. So, kung dili kugihan si Papa Fidel, dili nila makita sa mga anak kung sa'y resulta sa ilang kaugmaon. No, kugihan nga negosyante. Now, letter E is encourager as a brother or uncle or tito. No, siguro kung may mga pag-umangkon maka-testify na si Papa Fidel is an encourager. Alam bang makita lang nimo nga ma-encourage siya nga siya gani, ana na gani ang sitwasyon. Negosyo pa man gani, o unsa naman mo diha, unsa naman ang mga kilo diha sa kalabasa. No, nang maka-encourage ba nga siya gani nga nasa balay malikamo ka man gani negosyo. No, as an encouragement sa mga negosyo sa pag-atiman, especially sa ilang mga kalendarya. Now, number 5, I believe makatestify ang mga ako-ani. Letter L is loving as a lolo. Ay, musugot na siya nga, di siyang makagamit yung cellphone, pwede na sa mga ako. Diba? Na bang, as a lolo, mo give way. No nga, pwede hula mo ng cellphone. Dili ko makaistorya, but mo na ako nakita as a lolo, na loving siya sa iyang mga apo. No, after dito na magtapos sa iyang kwarto, kung maatlag nga naami dito mag-cellphone, no niya, dili siya magulit sa iyang cellphone. And willing siya nga i-give up para sa iyang mga apo. Kung dili lang siguro sa iyang mga apo, loving siya as a father. No, makatestify ang mga ani kay nagdagko sila nga mga gwapo yun, gwapo niya, mga gwapo mga kotis, no, diligin nato na ba-deny. No, nga na bang giunsa sila pag-preserve ni Papa Fidel. So, how do we remember Papa Fidel? F, faithful as a husband. Letter I, inspiration as a father. And letter D, diligence as businessman. And letter 4, encouragers as a brother, as a uncle, or maybe as yung pa employer sa ilang negosyo. And 5, yung pa ang L is loving as a lolo, it means Fidel.
No? Ingana nato pag hinumdum si Papa. Ang iyang F, the word of Fidel is faithful as a husband. I, inspiration as a father. D, diligent as businessman. Encourager as a brother, uncle, or employer. And letter L is loving as a lolo. It stands for Fidel. I believe na daghan pa inyong maistorya na kung nakailan yun kang Papa. Unsa yun siya. So, wala lang ako nabutang dili nga Papa is a handsome guy. Diba? Makita ka gini yung nga gwapo, gini mo ng gwapo po din ang mga produkto. Praise God. So, I believe na ipahulay si Papa nga na ay peace ang iyang heart. Even ang mga pamilya. Bang na ay peace ang heart ay wala siya nag-struggle. Wala po mo niya ipakita kay dili siya gusto nga mag-struggle po. Na wala nakasaksi. Nag-iunsag din siya pag-revive. Because ang iyang gusto, I believe dili siya gusto nga mag-problema, mag-stress ang pamilya. Ang iyang ulakaw siya nga na ay kalinaw. And nagtuong ko nga nalipay si Papa sa mga invest niya para sa iyang pamilya. No? So, munang gingon dire sa pulong sa Ginoo nga ang kinabuhi dili gyud nato matagna. Kalit kaayo. Ang walay makapugong sa kamatayon. So, kita usab nga namalandong ani karon dili dapat ni masayang ang atong panahon nga naa diri. Precious kani nga ang kinabuhi. No nga nagdako pa ta nga ugma buhion pagid niya kay ato pa biyang ilubong si Papa. Taon na lang mamalit na to sa langit tanan wala na magatiman kang Papa. But God is faithful. God is faithful. No nga dili ta niya pasagdan bisan sa panahon na imong ani. So ang comfort sa Lord, ang strength sa Lord, mabati na to nga naa. No, especially sa tibok pamilya. So malindog ta tanan. Malindog ta. And agi o pag recommit sa itong mga kinabuhi nga doon sa Ginoo. Ato ning itik na opportunity nga magpasalamat na sa Lord. Lord, salamat po kay buhi pa ko. Salamat kay itagaan ka po ni mo kahigayon na makaansin pa ko karon pa ko kinabuhi na makapadayon. So, ang pinaka-importante nga, kini kinabuhi, ang maghari, maugid ang Ginoo, ito Kristo sa akong kinabuhi. Mag-unsa man na, kung padayon ka, ano yung kinabuhi nga walay Kristo. So, ako mong gihangyo nga, mulugo tata, masunod ka ani nga mga pag-ampo, Ginoong Jesus, mapasalamaton ako sa kinabuhi, mong gihatag ka na ako. O karon nga gabi, ini nga kinabuhi usab ang oisalig ngadto kanimo uban. Pasaylo ako sa mga sala nga akong nahimo ug ako ikaw nga gidawat nga akong Ginoo ug manluluwas. Ako na lang magampo. Ginoo, salamat kaayo na ang kinabuhi ni Papa Fidel nahimo sa kalibing testimony sa among tanan. Salamat kay imong gipahinumduman nga kinabuhi mo buo. Salamat nga nakita na mo karoon sa ka-importante ang kinabuhi. And Lord, I just pray sa tibong pamilya, ang Ginoo nga imo silang i-strengthen. Imo silang i-comfort. Salamat nga ang imong kalinaw, ang imong comfort, ang sa imong ipasinati ng tutahila, even kang mama. Salamat Ginoo nga lipunon nimo siya. And help us, O God, nga ang kinabuhi ni Papa Fidel dili yun namo masayang, dili namo malimtan. Let's pray, Lord, nga padayon ang provision imong ipasinati ani nga family ug among giampo, Lord, daan ang maayo nga panahon upang adlaw sa among pagdala sa iya sa pinaka last na higayon. Ug ini nga kagabion among gi-lift up, Lord, ang pamilya ni Flores. The strength of the Lord, the favor of the Lord, and the mercy of the Lord will be upon them. Lord, you remember Papa Fidel sa among prayer, even Ginoo sa among mga daily na mga life, na nahimo siya sa inspiration sa kada usang na nakaila sa iya ka. We thank you, Lord. We honor you, and we bless you for nakagabion. Salamat sa imong presensya, Ginoo,
Amen and Amen. Mayong gabi sa tanan. Cici. Oh. Cici nak. Oh, belum. Cici ni. Oh. Oh, nak semut. Semut juga.